Hindi ko nga akalain na pwede pala gawing maha itong kalabasa. Wala kasi kaming maisip na pangmerienda kaya naman pinatulang ko na nga itong kalabasa. Magandang klase pa naman sana to mga idol kasi napakaliga. Napakasarap pa naman ito kapag ginagataan, lalong-lalo na kapag may halong hipon. Kayo po ba mga idol, ano bang mas magandang ihalo nyo dito kapag ginagataan? Napakamasustansyang gulay din ito mga idol kaya naman isa rin ito sa paborito ng mga tao. Hindi ko nga akalain na ang dami nga palang magagawa sa kalabasa. Kasi bukod sa ginagataan ay pwede pala itong gawing maruya, maha at saka suman. Hindi ko na nga pala binalatan mga idol kasi ilalaga nga muna natin ito. Papalambutin pa kasi natin to mga idol ng ilang minuto bago natin kayurin yung laman. Dahil sa lutong-luto na nga itong kalabasa mga idol kaya naman isasali na nga natin to sa malinis na plato. Bago ko nga pala makalimutan mga idol, hindi ko nga po pala inubos itong kalabasa. Yung kalahati lang naman ito yung ginamit natin kasi masyado namang marami kung uubusin natin. Hindi nga po pala ako nagkamali sa hula ako mga idol kasi napakaligat nga pala nitong kalabasa. Ang gagawin kasi natin mga idol pagkatapos nga kayurin ay dudurugin nga natin to gamit nga itong tinidor. Pero kung meron kayong blender sa inyong bahay mas maganda nga parang pinong-pino talaga. Pagsasamahin lang naman natin itong cornstarch at saka itong evaporated milk. Tatansyahin lang naman natin to mga idol hanggang sa makuha nga natin yung kanyang tamang timpla. At dito naman sa dinurog na kalabasa ay ilalagay na nga natin itong gata at saka itong asukal na siyang magpapatamis sa gagawin nating maha blanca. Yung iba nga po pala mga idol ay naglalagay ng condensed milk pero ako naman mga idol yung inilagay ko lang naman dito ay itong gata. So nasa sa inyo naman mga idol kung paano nyo ito papasarapin. Minikos-mikos ko lang naman ito mga idol hanggang sumangpanti na nga yung kanyang lasa. At dapat nga po pala mga idol kung gagawa kayo ng maha blanca, katamtaman lang yung kanyang timpla para hindi siya maging malabnaw. Ang mangyayari kasi mga idol kapag malabnaw ay hindi magiging maganda yung kanyang magiging resulta. Once na maisalang mo na nga ito sa kawali mga idol, kailangan mo talaga itong bantayan. Masusunog kasi mga idol yung ilalim nito kapag hindi siya mahalo ng maayos. O diba mga idol, napakasimple na mga sangkap at napakadali lang namang gawin. Pagkakaroon na tayo ng masarap na pangmerienda. Hindi nga po pala tayo nakabili ng Eden cheese kaya naman itong mani na lang mga idol yung gagamitin natin. So paano ba yan mga idol, malapit na tayo makatikim. Matitikman na natin itong maha na gawa sa kalabasa. Hanggang dito na lamang po mga idol ang video natin. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maraming salamat po sa inyo mga idol. Bukas po ulit, marami pong salamat.